Samantala, pag-usapan muli natin. Dati kasi sa ibang mga video may nabanggit na ako about Malacanang press corps na yung isang reporter ng Net25 ay nirequest na ilipat o palitan sa Malacanang bilang regular reporter dahil nga po lumabag sa protocol for security reason. Okay? Pero ngayon po mukhang binabago ng mga naniniwala na mali yung ginawa ng Malacanang. Binabago ang istorya na paglabag daw sa karapatan sa pamamahayag at kung ano-ano pa. Alam mo, ako ay mamamahayag ng matagal na panahon. Hindi po bawal at ako po'y naniniwala lahat ng mga samahan ng media na naka-assign sa kung saan-saang opisina, pribado man o pampublikong opisina, national and local, meron po yung protocol o merong policy na pag lumabag ka, merong sanksyon, may pananagutan, lalo na sa Malacanang o Malacanang press corps kasi Pangulo ang binabantayan nila araw-araw. So kung lalabag ka sa protocol, delikado. Baka nakalimutan nyo, hanggang ngayon ay tinuturing pa rin ng National Security Council, National Security Advisor ng PNP at ng intelligence community na active threat kay Pangulong Marcos. Yung sinabi ni Sara Duterte na hindi siya nagbibiro, na siya merong inutusan para sa buhay ng Pangulo, President at Speaker of the House. Active threat yan. Kaya ang gobyerno, lalo na ang Presidential Security Group, maghihigpit talaga yan. Kahit na media ka, kahit Malacanang reporter ka, Malacanang press corps, media, kinatawang ka ng private sector, hindi ka basta-basta lalapit. Ay ang ginawa kasi ng Net25 reporter, lumabag doon sa protocol, hindi naghintay na lapitan ng Pangulo at lapitan kayo pagkatapos ng event. Sinalubong niya kasi habang naglalakad ng Pangulo. Sinalubong niya at gusto niyang interviewin. Hinarangan siya ng PSG kasi trabaho ng PSG yun. Yun ang paglabag sa protocol. Ay ngayon, pinapalabas ng mga kakampi niya at naniniwala. Ang kailang paniniwala ay harassment daw ito, paglabag na naman sa karapatang pamamahayag. Kalokohan naman yan. Ulitin ko, ako ay dekada ng mamamahayag sa radyo at telebisyon. Hindi po paglabag yan sa karapatang pamamahayag. Pagdisiplin lang yan kasi may protocol for security reason. Isipin mo kung walang protocols. Anytime ang presidente mo, pwede mong interviewin, i-istorbohin mo. Anytime pwede mong lapitan ng Pangulo. Delikado. Kaya nga mayroong PSG 24/7. Alam mo ba ang Pangulo kahit naliligo, binabantayan yung kwartong kung saan siya naliligo? Ang Pangulo kahit na personal ang meeting sa kanyang pamilya, binabantay ng PSG. 24 hours binabantay ng PSG yan for security. Obligasyon yun, nasa batas yan. Tapos ngayon, biglang susugurin ng isang reporter para mag-interview ng walang pasabi. Ang feeling na siya ay sikat, feeling niya, malakas siya. Hindi pwede. Yun ang dahilan kung bakit sinulatan ng Presidential Communication Office ang management. Na pwede ba palitan nyo ito kasi lumabag ito sa protocol? Hindi naman pinagbabawal ang network nila na mag-cover sa Pangulo sa Malacanang. Tuloy pa rin. Pinapapalitan lang. Bakit agad-agad nagwawala sila at kung ano ng mga sinasabi? So baka sabihin nyo, Mike, ba't yan ang paliwanag mo? Ikaw ay media rin. Totoo yan. Kasi ganun po. Irespeto natin ang protocols, policy ng presidente ng Malacanang o kahit saan. Ikaw, kung reporter ka sa Kongreso at abusado ka dun sa Kongreso, pwede ka rin i-request ng Kongreso, palitan ka. Kasi ang lahat pong lehitimong media, bago makapag-cover sa isang particular events at office, meron po yung accreditation na magpapatunay na ikaw ipinadala ng station manager, ng editor, ng management nyo, na ikaw ang lehitimong reporter nila doon. Yun po yun eh. So, merong black and white na ganong communication, kaya black and white din yung order ng PCO. Baka pwede niyong palitan kasi lumalabag ito sa protocol. Hindi po masama yun. Pagdisiplina, for security reason, pagdisiplina at pagsunod sa protocols na mayroong communication. Yung iba nanggagalaiti, akala mo babagsak na ang mundo sa kailang ginagalawan. Tumigil nga kayo. Halatang-halata kayong one-sided. Lumingin muna kayo sa pinanggalingan nyo. Kala nyo kung sino naman kayo Ang matindi nga po, Sir Mike, ginawa pa pong parang santo ng mga DDS itong si Eden Santos, ang kanilang bagong patron, ang kanilang
bagong sinasamba dahil nga po sa kanilang kumbaga parang nakita nila na mayroong panlaban kay attorney Yusek Claire Castro, mayroong pang laban sa mga pro-government, may panlaban kay BBM, pero hindi nila naisip na yung si Eden Santos ay may nablabag na rules para sa presidential coverage sa Malacanang. Ito po yung aking video kagabi. Ito po yun. So, ito po yung buong istorya patungkol po dito kay Eden Santos. Na para sa akin, mali na ito'y sinasamba ngayon ng mga DDS. Dahil nga po, parang kapag pasaway sa gobyerno, kakampi na ng mga DDS. Ayun po, ito pong nangyayari na ito kay Eden Santos. Dahil nga po siya ay pinapatanggal ng PCO na maging beat reporter ng Net25 sa mga presidential event. Umani po ito ng batikos kay Yusek Claire Castro, ang ating Palace Press Officer. Kumbaga parang ito po ginawa pong malaking issue ng mga DDS dahil nga po syempre kumbaga parang para sa kanila ito ay isang malaking milestone yung ginawang pambabastos ni Eden Santos kay PBBM. Kumbaga yung kabastusan na ginawa ni Eden Santos, yung panghaharas niya para makakuha ng interview kay PBBM. Biruin mo, binabastos mo yung presidente, pero ang tingin sa iyo ng mga DDS, bayani ka. Ang tingin ni Harry Roque kay Eden Santos ay isang magaling na reporter o magaling na journalist. Yung bang kabastusan na ginawa ni Eden Santos ay magre-reflect ba yan as isang magandang ugali? O magre-reflect ba yan bilang isang magandang gawain ng isang journalist? Diba? Parang, alam nyo, etong mga DDS, kapag po may mga pasaway sa gobyerno o may pasaway sa ating Pangulong Bongbong Marcos o sa Malacanang o mayroong pasaway sa SOCMED, ginagawa na nila kagad tong bayani. Naalala niyo yung isang PNP na tinanggal na sa pagiging PNP, yung hinuli ng itong mga nakarang buwan yata yun hinuli. Yung live ng live, kinokondena yung paghuli kay Digong, yung pagsuko kay Digong sa ICC. At kung ano-anong pagbabanta ang sinasabi nito para sa ICC at sa mga kumbaga parang kinokondena niya ang ginawa ni PBBM. Hindi daw porke PNP siya ay susunod na daw siya sa lahat ng kagustuhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo yung parang metoyo na yon, yung parang siraulo na yon na PNP, nagdadrive, nagla-live, nagbablog. Inano yan? Tinanggal sa pwesto yan. Pero bayani para sa mga DDS yon. Pasaway na PNP, pasaway na lespo, pero para sa kanila bayani. Di ngayon, tinanggal yon. Ngayon, nung pagkatanggal doon, talagang inaano pa nila, talagang binibigyan pa nila ng fighting spirit. Ang sabi pa ng mga DDS, wag daw mag-alala. Dahil kapag daw si Sara Duterte na ang naging presidente, maibabalik daw siya sa PNP. Kita nyo kung gaano po kasira ulo nitong mga DDS na ito, kung gaano po sila mga kaeengot. Kapag nasabihan naman ng engot, nasabihan ng tanga, mga mga nagagalit, di ba? So ngayon, nakita natin dito kay Eden Santos dahil nga, di ba, ako'y napansin ko yung pagiging DDS nito nung tanong ng tanong patungkol sa parang pinipilit niya na magpa-drug test na daw si PBBM, hair follicle test si PBBM para daw pumatigil na ang issue. Ang tanong nga,
Ang tingin mo ba kay PBBM mukhang gumagamit ng pulburon? Kasi alam niyo po, para magawa yan, 'di ba? Dapat makakita tayo ng parang probable cause na si PBBM talaga ay merong ginagamit na illegal na droga. Ano ba yung mga senyalis niyan? Yung hindi nagtatrabaho. Walang ginagawa. Siguro sa isang linggo, baka isang beses lang natin makita. Hindi pumapasok ng Malacanang. At gabi-gabi nagpa-party. Yan. Pangalawa, gabi-gabi nagpa-party, gabi-gabi nasa mga mga lamyerdahan lang, galaan. Pangatlo, hindi niya nagagampanan ng kanyang pagiging presidente. Diba kung makikita natin yan, baka kahit pati ako magduda ako kay PBBM, baka sabihin ko dapat talaga magpa-drug test na si PBBM. Dahil nga po nakikita natin na ganun ang kanyang ginagawa. Pero 'di ba kung ang ating presidente napakasipag, trabaho ng trabaho, ultimo nga linggo na dapat pahinga na lang niya, ginagawa pa po niyang araw ng trabaho. Halip na araw na lang ng pamilya, nagtatrabaho pa. So ngayon, 'di ba, kung ganyan ang nakikita natin sa isang pangulo, bakit mo pipilitin na magpa-drug test tupid? Para mabigyan lang ng masarap na content ang mga DDS, para palamunin lamang sila ng mga content. Kasi yun ang nakikita ko. Ang ginagawa ni Eden Santos na pagtatanong doon sa Malacanang, parang gusto niya magpasikat sa mga DDS. Kila Banat Bay, kila Maharlika, kila Harry Roque, para, 'di ba? Para kunwari astig siya. Kunwari napakagaling niyang reporter doon sa PCO. Kunwari napakagaling niyang journalist na nagtatanong, nagsasabi na dapat magpa-drug test, magpa-hair follicle test na si PBBM. At hindi nga tayo nagkamali. Yan nga ang tingin ng mga DDS kay Eden Santos. Bayani. Bagong bayani ng mga DDS si Eden Santos. Yun na nakita natin yun talaga ang nangyayari. Talagang parang nila, sinasamba na nila to ngayon. Bilib na bilib sila sa ginawa ni Eden Santos. Samantalang, yung ginagawang kabastusan ni Eden Santos, kung ikay matinong Pilipino, kung ikay may pinag-aralan, kung ikay matalino, hindi ka hahanga sa ginagawa ng isang Eden Santos na yon. Dahil pambabastos yun sa ating presidente. Lumalabag siya sa protocol. Meron siyang nilalabag na rules ng mga journalist na nagko-cover sa Malacanang. Ngayon, ito po ang sabi ng ating Yusek Claire Castro. Was of an alleged push to remove a certain Net25 reporter from covering the palace and the president. O sino nag-push? Na siya mawala? PCO, ma'am. The PCO wrote a letter to Net25. O because of the breach protocol. Yun yung nasa video. At kung maraming meme na lumalabas ng mga vloggers na ito'y patungkol sa akin, nakita nyo naman kung paano naman ako sumagot, paano ko naman siya entertaining. So, it's not about me, it's not about her. Siguro sa nangyari sa video. Diba? Nakita nyo naman sa video. So, sa akin, anybody can ask me question. Diba? So, kung ano lang ba yung sinasabi ng PCO, siyempre, sundin natin yun. So, I can accept any question. Basta, okay din sa PCO. Ma'am, so it's a category allegations of some netizens online that you were the one who allegedly lobbied for a certain reporter to be... Unang-una pa naman po ilalabi na mawala ang isang reporter dito. Diba? Unless, meron talagang violation. Saka hindi ako po ang nagpapasya niyan. Hindi naman din po ako yung secretary. So, hindi naman po ang may hawak ng maro. Tayo yung press officer lang. So, kung ikinakabit nila sa akin ito, sorry, you're wrong, fake news. Ma'am, last na... Diba? You're wrong, fake news. Kasi nga, idinidikit kay Yusek Claire Castro,
etong issue ng pagkakatanggal ni Eden Santos bilang beat reporter ng Malacanang. Hindi po iyon ang pinakadahilan. Ito po. Ito po yun. Ito po yung video na yon na kung saan etong si Eden Santos ay kitang-kita na lumapit. Ayan, pumunta siya kay PBBM, hinawakan pa sa braso. Tapos hinahabol niya si PBBM, parang meron siya sinasabi, parang meron siyang gustong ipaano diyan, pinapasagot niya si PBBM. Hindi pwede yan. Ayan, pinipigil na nga siya ng bantay ni PBBM, inaabot pa rin yung mic na ganon. Diba, bastos eh. So, ito po yung bayani sa mga DDS. Ito po yung magaling na reporter sa mga DDS, yung lumalabag sa protocol. Lumalabag sa rules ng mga journalist na nagko-cover kay PBBM. Baka nakakalimutan nitong mga DDS noong pong panahon ni Digong, isang buong organisasyon ng media ang kanyang pinatanggal, yung Rappler. Hindi niya pinapapasok ng Malacanang. Rappler bawal na. Si Pia Ranada. Naranasan po niya na maban sa Malacanang. Dahil po ayaw ni Digong na, ayaw ni Harry Roque. Yan po ang ginawa diyan kay Pia Ranada. Diba? Kaya po grabe po yung yan pong ginawa nila kay eto. Eto. Aberyang sumalubong sa palace reporter ng Rappler na si Pia Ranada pagdating sa new executive building sa Malacanang compound mag-aalas 11 ng umaga. Magko-cover sana si Ranada ng regular press briefing pero sa gate pa lang, hinarang na siya ng isang opisyal ng Presidential Security Group. Pinakita ko yung ID ko, tapos sinabi niya, hindi po kayo pwede pumasok today talaga. Tapos tinanong ko, ako lang po ba yung may, parang, is the instructions just for me? Tapos sabi niya, opo, sa inyo lang po. Tapos, ayun, tapos tinanong ko, saan po galing yung order? Sabi niya, galing sa itaas. Ilang minuto pa, dumating ang kinatawan ng Media Affairs Office ng Palasyo para linawing pwedeng mag-cover si Ranada sa NEB kung saan naroon ang press office. Pero bawal umanong pumasok si Ranada sa loob mismo ng palasyo kung saan karaniwang nagdaraos ng event ang Pangulo. Sinubukan pa rin ni Ranada na i-cover ang event ng Federation of Indian Chamber of Commerce sa Rizal Hall ng Malacanang pero inescortan siya ng PSG palabas. Si Roque wala umanong alam sa ban sa Rappler. The Executive Secretary yesterday clarified that pending appeal, you can cover. Habang inaantay ang desisyon ng Court of Appeals sa pagbawi ng Securities and Exchange Commission sa incorporation papers ng Rappler. While the appeal is pending, Ayun kita nyo, ini-escortan palabas si Pia Ranada. Dahil lang po sa ayaw nila sa Rappler. Dahil daw po fake news ang Rappler noong panahon na yun. Yung pala, totoo pala yung mga report ng Rappler laban kay Digong. Walang nilalabag na protocol ang Rappler pero bigla na lang hindi po pinapasok etong si Pia Ranada. Kita nyo kung gaano po kalupit sa mga media na kumokontra sa Duterte administration. Etong gobyerno ni Digong. Ngayon, dito kay Eden Santos, meron siyang ginawa, pangungulit sa Pangulo. Kinukulit niya ang ating presidente. Parang itong mga DDFs na ito, parang ang gusto nila ipagpatuloy ang ganong gawain ni Eden Santos. Hindi pwede yun. Kabastusan yun eh. Mambabastos ka ng presidente, tapos ang gusto nito mga DDS na to hindi parusahan o hindi tanggalin sa pagiging reporter ng Malacanang itong si Eden Santos. Di ba? Kaya tama lang 'yun. Yung ginawa kay ano nangyari? Tama lang yung ginawa kay Eden Santos na 'yan. Hello po Ate Rose, Isa Mat
Rose Oy Matthew, ayan. Magandang gabi po sa inyo dyan. Sa sa Japan. Ayan, Teresa Biesca, walang galang yung Eden na yan, Kuya Makmak. Yun nga po bastos Tapos pag tinanggal, parang biktima pa. Tapos ginawa pang bayani ng mga bayani ng mga DDS puro kabastusan ang ginawa. Binabastos niya ang Pangulo doon pa lang sa pagpilit niya na magpa-hair follicle test na si PBBM, pambabastos na yon. Pinapasok mo na yung personal na buhay ng Pangulo. Diba sino ka para mag-utos sa Pangulo na magpa-hair follicle test na? Kaya ang nakikita natin, ang mga DDS, basta may pasaway sa gobyerno, basta may bastos sa Malacanang, gagawin nilang bayani nila. Sabi nga si pag daw naging presidente na si Sara, press secretary daw, etong si Eden Santos, bagay na bagay daw na press secretary. Ano yan, bastusan? Kapag si Sara naging presidente, bastos na presidente, o di may bastos din tayong press secretary. Ganun lang yun. O, bastos ang presidente, bastos ang mga nasa taong gobyerno. Diba? Ganun na lang yun. Kapag si Sara naging presidente, mga bastos ang kukuning tauhan. Diba? Kaya, sana nga talaga wag nang makapunta ng Malacanang yung tao na yan, yung Eden na yan, para wala na. Diba? Para hindi na talaga siya makapag-cover. Ngayon, gumawa pa ng kwento itong Eden Santos na ito. Magaling gumawa ng kwento. Ito yung ginawa niyang kwento. Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? Report mula kay Eden Santos. At nandito po yung ibang mga pangalan. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug-cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi niyo mga barangay na nasasabi natin drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide ayon sa Ayan si Eden Santos. Alam nyo, etong si Eden Santos, hindi to mukhang journalist kung makakasalubong ko. Alam nyo, parang pag nakasalubong ko to sa Eskinita, parang alam nyo yung, ito chismosa, ito yung ito yung marites sa looban. Ganun yung itsura niya Yung mahilig, alam nyo, parang mahilig mang intriga. Yung mga chismosa sa barangay. Yung mga chismosa sa mga Eskinita, sa mga looban. Ganun ang itsura nito Ngayon, yung sinasabi dito na listahan po ng PDEA, yun yung ginawa niya ng issue. Eto pakinggan ninyo Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program.
Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PIDEA. Sa datos ng PIDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug-free ng PIDEA. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasahin ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug cleared? Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatap. Diba? Mata ng boba. Para sa mata ng boba ni Eden Santos na boba. Bobe, no? Nasa ka nakakita nung yun daw mga papeles na yon, blanco, kalahati blanco. Ginawa niya ng issue. O sige, wala talagang nakalagay eh. Wala po talaga, pag tinignan mo, wala talagang laman. Nakita ko. Pero merong nakasulat dun sa baba. Merong mga maliliit na titik dun sa baba. Ibig sabihin, yun ay files. Pinrint. Hindi nakasalanan ni Atty. Claire Castro kung yun ay mga blank papers. Ang sabi niya, kalahati daw nung papel, nung mga makapal na yon ay mga blanco. Kasalanan pa ba ni Atty. Claire Castro kung yung PIDEA o kung yung nagbigay sa kanya ay nagprint ng mga files na blanco yung mga papel? Kasalanan ba ni Atty. Claire Castro yon? Tapos, yung hawak po niyang papel na yon may lamang kalahati. Pero yung kalahati blanco. Bakit hindi mo inisa-isa sa balita mo para ipakita kung ano yung mga barangay na sinasabi? Bakit hindi mo pinakita? Diba kasi pwede mo maipakita, no? Ito yung barangay na to, ito barangay ganyan. Diba? Kahit ano pa sabihin nyo, sinasabi niya, saan daw kinuha yung datos, 4,000, saan daw, ang iba daw yung sinabi ni Atty. Claire Castro, sa datos daw ng PIDEA. Diba, kahit anong sabihin ninyong pangbabatikos kay Atty. Claire Castro, reporter ka lang. Reporter ka lang. Hindi ikaw ang dapat na mangwestiyon sa ginagawa ni Atty. Claire Castro dahil siya nga po ay tagapagsalita lang. Yung mga binibigay sa kanyang mga papeles ay galing lamang sa mga dapat niyang ibalita. Ngayon, syempre kapag binigay sa isang palace officer ang isang papeles, ang isang balita, ang mga binabasa niya, tiwala na yan na totoo yung kanyang mga sasabihin. Confirmed na yan. Diba? Alangan namang ang isang palace press officer bigyan ng papeles na hindi totoo. Diba? Kung may duda itong si Eden Santos, dapat ang puntahan niya PIDEA. Hindi si Atty. Claire Castro ang kanyang kokondenahin. So, ibig sabihin lamang nito, itong Eden Santos na ito, na may personal kay Atty. Claire Castro. Yun lang ang ano niyan. Pinepersonal niya. Diba? Buti nga sa'yo, tanggal ka na bilang beat reporter ng Net25 sa PCO. Diba? Wala eh. Engot ka eh. Pinipersonal mo si Atty. Claire Castro, dapat ang questionin mo ang PIDEA. Bakit yun ang binigay nila kay Atty. Claire Castro? Ito naman bobong banat bay na ito, pinagtatawanan yung ginawa ni Atty. Claire na meron daw pinapakitang makapal na papel pero blanco daw yung mga papeles. Kita nyo kabobohan ni Banat Bay. Hindi ba niya naisip na kapag ikaw ay binigyan ng PIDEA ng papeles, syempre tiwala ka. Aba, papeles to galing ng PIDEA, alangan namang mali yung mga datos dyan. Bobo, di ba? Hindi niya naisip na yung sinabi ni Atty. Claire Castro na as of nung date na sinabi ni Atty. Claire Castro, ibig sabihin, doon sa 25,000 na barangay na drug cleared, nadagdag yung another 4,000 na yun.
Mahina sa logic, mahina ang utak, kaya dapat lang talaga tanggalin sa PCO dahil bawal ang bobo sa PCO.